Good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, kung nakikita nyo, ito nakasabit po si Joro kasi puputulan ko yung kanyang tahid. Marami na po siyang nadali mga kapatid. Ito may ebidensya nga, ito posible po ito na dugo po ito ng inahin. So ang gagawin ko, puputulan ko ito mga kapatid kasi nakikita ko ito po yung sanhi. Kapag sarap na kasi siya, itong tuhod ang lumalapat sa pakpak ng inahin. And then pagkatapos, pag parang pababa na siya, ito naman po yung kanyang tahid ang tawag dito. Tatama doon sa gilid ng likod ng pabo, kaya ayun, nagkakasugat. Marami na pong inahin na nagkakasugat-sugat yung likod nila. Sana yun, kanina may tama ang likod talaga eh. So ganun pa man, mahirap din kasi kung lalagyan ko ng tawag dito, parang guard yung likod ng inahin. 26 sila piraso. Tapos iwan ko lang. Pero sa ngayon, ang gagawin ko muna is ito, puputulan ko muna yung kanyang tahid at yung dulo ng kuko. Kasi ito matulis na rin eh. Okay, let's go. Bali, ayun po mga kapatid hindi po siya masyadong dumugo na pinukpok ko po ng martilyo. Hindi na po yan, hindi na matulis. Dumpol na po yung kanyang tahid. Ayan andito sa kabila mukhang madugo ng kunti. Kunti lang naman. Mataas na kasi yung kanyang tahid. Tapos ito, yung dulo ng kuko, puputulan ko rin ito. Para lang sa manok, pupukpukin yung kanyang tahid para hindi masyadong madugo. Matulis kasi, nasaan na yung naputol ko ito. Ayan, matulis eh. Ang kabila ito. Matulis na kasi ng konti. Posible po na ito po yung dahilan kaya nagkakasugat yung likod. Kung hindi talaga magawa ng paraan, so ayun na siguro yung lalagyan, at kung sino po yung malapit ng magpapakasta o kanyang kakastahan, aabugin tapos lalagyan ng sapin yung likod. Pero ngayon ito lang muna yung naisip ko, ito po muna yung aking gagawin. Ayan, natangtang yung kanyang himbis sa kanyang paa. Matanda na kasi itong si Joro eh. Bali mga kapatid, ito na po, ayan, naputulan ko na po yung dulo ng mga kuko. So hindi ko masyadong tawag dito minabaan o nilaliman yung putol kasi dumudugo mga kapatid. Ayan, so mostly kasi nadadali nito mga kapatid is yun po mga dumalaga, mga first timer, kasi hindi pa po makunat yung kanilang likod. Wala pang kubal. Kaya yun po talaga yung nadadali. Joro, okay ka na Joro? Ha? Kaluoy sa Joro. Giputla ng kuko. So ibababa ko na ito si Joro.
dito, may higod dito. Ayun na po siya mga kapatid, tapos ko na pong putulan, tapos yung isa, hindi ko na lang pinutulan, wala pa naman yan tahid. Hindi pa naman masyado yan kumakasta. Minsan-minsan lang. Si Joro lang talaga kasi mostly siya yung tagakasta ng mga inahin dito na nasa labas, nasa 20 siguro ito mahigit. Ayan, so yan po yung isang problema ko ngayon na kinakaharap. Wala naman ako dito sa lahat ng oras kaya ayun, hindi ko talaga monitor yung nagpapakasta. Yun na lang, naabutan ko, laksi na yung gilid o may sugat na po sa gilid yung aking inahin. Yan lang po muna sa ngayon mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. At dito sa kabila, ayan, kasama ko si Mrs. dito. Nagprepare po kami ng tawag dito, net. Ayan, para pan-division doon. Kasi nga may mga variety na po tayo ng pabo na kailangan pong isegregate. At yung mga sisiw hindi na kinakaya sa aking mga brooder. So ayun, kailangan na talagang gawa ng paraan, may magkaroon ng mga division para yung mga 3 months, 2 months maaari nang ilapag dyan sa lupa na hindi kasama dito sa mga malalaki. Kasi nga ayun, pag isasama na sa malalaki, nalulugi po sila sa time ng pagkain o pagbibigay ng pagkain. Lugi sila sa body contact at sa agawan ng pagkain. Kaya ayun, ang ating gagawin is maglagay po tayo ng tawag dito mga divider o division sa aking rinse. Sa ganun ay ma-optimize po itong aking kulungan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta sa aking channel. Hanggang dito na lang. Thank you and happy farming all.